mali, hindi itinuturo ng Revelation 22:14 na kapag sumunod ka sa utos ay maliligtas ka. So ngayon pupunta tayo, Marcon, sa gospel. Ano ba talaga yung itinuturo, yung tamang itinuturo ng Revelation 22:14? Kasi mali, hindi itinuturo ng Revelation 22:14 na kapag sumunod ka sa utos ay maliligtas ka. Ano yung tamang itinuturo ng Revelation 22:14? Yun ang i-discuss natin ngayon, Mark Paul. At yun ang masayang i-discuss, yung tamang kahulugan. Ano? Okay, so kung babasahin natin po, ano yung ibig sabihin ng blessed are those who wash their robes, for they will have the right to the tree of life. And hindi lang yun, Michael, papasok pa sila sa pintuan. Dalawa yung binigay dun, no? They have the right to the tree of life. And pangalawa, makakapasok sila sa pintuan. Sabi dito sa English ko, and may go through the gates into the city. So, anong ibig sabihin ng Revelation 22:14, Mark Paul, sa tamang pakahulugan? So, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, isa sa mga pinakamagandang kahulugan yan is about po dun, Pastor, sa gospel. Na kung saan yun yung daan ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yun, Pastor, is acquired na ng mga tao na to. Dun sa Revelation 22. Kumbaga, Pastor, ito na yung ceremony na kung saan sinasabi na kung sino yung mga blessed, na kung saan they washed their robes. At dun nga, nabinigyan natin chapter 7 verse 14 ng Revelation, pag binanggit pala ni John, Pastor, yung salitang wash their robe, ang ibig sabihin pala ng Pastor is yung paghuhugas nila nung kanilang mga maduming damit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi yun sariling Pastor, hindi yun sariling paggawa or pagsunod sa kahit anong klase ng law, particularly sa Ten Commandments. Kung hindi, doon sa pag-amin ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa pamamagitan po ng ating paglapit sa ating Panginoon. Kaya yun lang po yung daan na itinuturo ng Bible sa atin papunta ng kaligtasan. Kaya yung 22:14, Pastor, makikita natin na yun yung gusto nyo sa ating sabihin, na yung mga naglilinis ng kanila po mga damit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay sila yung may karapatan na makapunta or makarating sa langit, na nandoon yung tree of life at yung gate of the cities, o yung gate of city ay kanila pong malakaran at mapasukan. Okay, Mark Paul, yung salitang naglilinis doon, sa Greek, yun ay present tense. Ibig sabihin, hindi siya future, hindi pa yung kaligtasan. Yes, sige. Nararanasan na nila yung, Pastor. Yes. Yun ang ibig sabihin, hindi yung kagaya ng inisip ng iba na ongoing pa siya sa Revelation 22. Tatandaan po natin, Revelation 22 is the ending or the final chapter of the Bible. At dyan na po pinakikita ng bayan ay ng Diyos at ni Jesus at sa sulat ni John kung ano yung mangyayari doon sa mga tao na ligtas. Pero yung mangyayari, hindi yung salvation, hindi kasama sa mga mangyayari pa lang. Yung salvation ay present experience. Yes. At yung meron kang present experience ng salvation, you now have the right to the tree of life. I also believe, Mark Paul, na yung right to the tree of life ay present experience din. Kasi ganito, Mark, ganito pag-usapan natin yung mga symbol. Ano ba yung simbolo ng naghuhugas ng kasuotan? Okay, alam mo, Mark Paul, sa Bible, kapag kasuotan ang pinag-uusapan, isa lang ang kahulugan yan. Righteousness by faith yan. Di ba? Sa Zechariah, dinikasin natin yung Zechariah 3, marumi yung kasuotan ni Joshua, mas pinalitan ng malinis na kasuotan, ng puting kasuotan. Sa Revelation 3, bibigyan ng mga puting kasuotan yung bibili kay Kristo ng puting kasuotan para matakpan yung kanilang kahubaran. Lahat yun, Marco, tumutukoy sa righteousness by faith. Yes. So I believe
dito, ang tinutukoy dito, pagka robe ang dinidiscuss, it is righteousness by faith. So yung yung naghuhugas ng kanilang mga kasuotan dito, kapag ibig sabihin, kapag naghugas ka ng kasuotan mo, ibig sabihin, naniniwala ka sa righteousness by faith, which is, you believe that you are saved by grace alone. So yung po tinutukoy diyan, righteousness by faith ito, Marco. This is the way of salvation. Na tinuturo ng Bible, wala nang ibang way na tinuturo ng Bible, kundi righteousness by faith lang ang way of salvation na tinuturo ng Bible. Hindi po ang pagsunod sa utos. So naniniwala ko yun ang inano diyan. Now, ganito yan. Kapag naging righteousness by faith, ang faith mo, dalawa ang blessing sa'yo. Magkakaroon ka ng karapatan sa puno ng buhay at makakapasok ka sa mga pintuan papasok sa city, sa New Jerusalem. Yung punong kahoy ng buhay, actually tumitingin yan sa Genesis, Mark Paul. Kasi di ba may dalawang puno sa Genesis, yung Tree of Life at saka yung Tree of the Knowledge of Good and Evil. Unfortunately, si Adan at saka si Eva, yung kinain nila, yung Tree of the Knowledge of Good and Evil. Kaya natanggal sa kanila yung karapatan na kumain dun sa Tree of Life. Dito, sa Revelation 22, ibinabalik sa tao yung karapatan na makakain doon sa Tree of Life sa pamamagitan ng righteousness by faith, sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang kasuotan. Doon sa, nga pala, hindi nabanggit dito, pero yung paghuhugas dito, Marco, sa dugo ni Kristo ito eh. Di ba yun yung sinabi sa Revelation 7:14, Yes. Na naghugas ng kanilang kasuotan sa dugo ni Kristo. Can you imagine that? Puti yung kasuotan, huhugasan mo sa dugo, tapos magiging lalong puti. Nakapagtataka Pero ganoon talaga po ang katotohanan. Yun ang righteousness by faith. We become righteous by the blood of Jesus. At yun nga, na ibabalik sa atin yung karapatan na kumain sa punong kahoy ng buhay na nawala kay Adan at kay Eva at sa lahat ng tao. Kumbaga dapat noon pa tayo kakain dapat ng sa punong kahoy ng buhay pero nawala nga yun dahil sa kasalanan. Pero ngayon ibinabalik yung karapatan na yun sa pamamagitan ng righteousness by faith. Is this present? Sa present o sa future pa? Mangyayari na makakain tayo sa puno ng buhay, Marco. Ano sa tingin mo? Ako naniniwala ako, Pastor, yung present present experience ng isang Kristiyano is parang ang gusto natin ipakita is kung ano yung kanya naranasan sa pamamagitan ng kanyang pakikisama kay Kristo. Kaya ako naniniwala ko, Pastor, yung pakikisama natin kay Kristo is para na rin tayong ibinabalik doon sa kwento ng Genesis na kung saan may karapatan tayo uli. Doon sa lahat ng karapatan na tanggal sa atin, simula na pumasok ang sangkatauhan sa kasalanan. So you believe it is a present experience, yung pagkain? Yes. Sa punong kahoy ng I agree with you, Mark. And paano ko ba ini-imagine yung pagkain sa buhay ko? Ano yung realidad na nakakakain ako mula sa Tree of Life? I believe, Michael, kasama doon yung yung Word of God. Yes. Kasi para sa akin yung pagkain ay yung picture, yung symbolism ng pagkain connected with the Word of God, di ba? Sabi ni Satanas kay turn these stones into bread. Ano sabi ni Jesus? Hindi lamang hindi lamang sa tinapay nagkakaroon ng buhay, kundi sa bawat salita. Yes. So yung pagkain connected sa salita. So I believe kasama yung everyday reading ng Bible dito sa experience ng pagkain mula sa Tree of Life. Sige, magpulita muna. Naniniwala naman ako, Pastor, kagaya nung sa'yo, dagdag lang, is yung ating para palagi ang pakikisama kay Kristo. At kasama nga rin, Pastor, yung ating pong pagkain ng salita ng Diyos. Kung titignan natin, Pastor, ito yung communion natin kay Jesus. Yes. During communion, Pastor, ang kinakain natin is yung katawan ni Kristo. Kaya naniniwala ko, by part, isa rin yun sa mga understanding
about dun sa Tree of Life na pwede natin siya maranasan in the present. Kasi Tree of Life siya, pastor eh. Sino ba ang buhay? Si Jesus. Kaya kung na-taste natin yung ating pong paikisama kay Jesus, na-taste natin kung ano yung ating pong pag-usap kay Jesus at yung kanyang mga salita, naniniwala ako, pastor, in this present time, when we gain our salvation, kasama natin si Jesus, naranasan na natin yung Tree of Life na binabanggit ng langit. At pagdating natin, pastor, sa langit, hindi na tayo maninibago. Yun yung maganda dun eh. Oo nga, oo. Hindi na tayo maninibago. Kasi magiging bago lang yun kapag wala kang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga pagdating ng Panginoon, pastor, di ba? Ano sasabihin ng mga tao na hindi nakakilala kay Kristo? Tabunan nyo kami ng mga bundok at mga talagang ayaw nila pa, kumbaga, pastor, bago kasi sa kanila. At nila sila dun sa relasyon nila kay Kristo. Yes. So, wag po nating masyadong dinidelay yung kaligtasan. Yung iba kasi meron ngayon na yung kaligtasan, lahat in the future pa eh. Wag po, nababaliwala yung present experience na available sa atin. Available na po sa atin na yung ating mga kasuotan ay hugasan natin sa dugo ni Kristo para magkaroon tayo. Righteousness by faith po yun. Available na po sa atin yung Tree of Life ngayon. Pwede na tayong kumain ng bunga ng Tree of Life. Through the presence of Christ in our life, by reading the Bible, yan po yung pagkain mula sa Tree of Life. Paano naman ito, Marcol, yung pagpasok sa city, sa New Jerusalem? Lahat ba, ito ba future? Ano sa palagay mo? Niwala yung pastor, yung kingdom na binigay ng ating Panginoon nung pumunta siya dito sa lupa. Kumbaga, present na rin siya. At nararanasan natin when we accept Jesus as our Lord and Savior. Kasi nga pinanganak tayo sa kingdom na kung saan, pastor, ang hari ay walang iba kundi si Satanas. And then nung tumanggap tayo kay Jesus, na transfer tayo into His kingdom. Iniwala ko, pastor, in this symbol, mararanasan natin or nararanasan na natin ngayon yon kapag tayo ay na kay Kristo. Kaya naniniwala nga ako, pastor, pagdating sa langit, siguro ang maninibago na lang tayo is yung wala ng sakit, maninibago tayo, wala ng kalungkutan. Pero yung paikisama natin kay Kristo, pastor, hindi tayo maninibago eh. Kung may relasyon tayo sa Kanya, dito pa lang, sa lupa. At gayon din yung Tree of Life, kung meron man ng literal doon, yung City of, Gate of the City, kung meron man yan literal doon, hindi tayo maninibago dyan. Kasi na-experience dapat natin yon all throughout our life habang ito po tayo sa lupa. Ang masama lang kasi iniisip ng marami, literal yan. So yung experience natin dun sa literal na yun is parang parang tawag dito, something na strange pagdating sa atin. Kung citizen ka, pastor, ng langit, magiging strange ba sa'yo yung isang lugar na yun? Parang ganito yan, pastor for you to be a citizen sa Canada, ilang years ka titira doon, di ba? 2 taon yata. So sa 2 taon mong pagtira doon and then mag-a-apply ka ng citizenship, hindi ka na bago kung ano yung Canada. Kasi for 2 years, para maging citizen ka ng Canada, na-adapt mo na kung ano yung kultura doon, yung klima doon, etc. So kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang citizenship natin is nasa langit. At manatransfer lang citizenship natin na yun, pastor, kapag na Kristo tayo. At kapag na Kristo tayo, pastor, mararanasan na natin yun sa pumumuhay pa lang natin dito. Ang kaibahan nga lang na dahil nasa sanlibutan tayo, talagang may mga paghihirap pa, may mga pagsubok, may mga problema. Pero ako, pastor, naniniwala ako yung pakikipagkwentuhan mo kay Kristo, yung pagkakaroon mo ng communion kay Kristo, yung lahat ng mga na-experience natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoon, nararanasan na natin ngayon dito. Dapat naiintindihan natin na nararanasan natin dito. Pwede tayo magkwento kay Jesus, pwede tayo magpasalamat kay Jesus. Yun din yung gagawin natin sa langit, mag-worship. Yun din yung gagawin natin sa langit. Walang magiging bago sa ating ganong gawa kapag naipapractice natin siya dito sa sanlibutan pa lang. Ewan ko, pastor, kung may masasabi ka doon at kung sasang-ayon ka doon sa mga I agree. ganong klase ng unawa na aking pong naintindihan.
I agree 100% Mark Paul.